Ang Pilipinas ba ay isang napakayamang bansa? Makinig kayo mga kababayan, nakakagulat ito. Noong tagsibol ng 2024, isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno ng Pransya ang bumisita upang suriin ang mga patakaran sa urbanisasyon ng Pilipinas. Bago pa man sila umalis, medyo minamaliit na nila ang ating bansa dahil sa mga balitang baon daw tayo sa utang. Isa sa kanila, si Marie, ay may napakababang ekspektasyon at walang pakinang dumating. Ngunit, matapos ang kanilang pagsusuri, habang naglalakad siya sa mga kalye ng IIS, Bonifacio Global City, napansin niyang sabay-sabay na nakatingala ang mga tao sa langit. Ano kaya ang tinitingnan nila? Dito na magsisimula ang sampal sa kanilang mga mukha. Tumingala rin si Marie at biglang napanganga. Ano ito? Ang kanyang mga kasamahan ay napatingala rin at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ganito ba talaga kayaman ang Pilipinas? Ang nasaksihan ng mga Pranses na ito ay agad na nagwasak sa kanilang ilusyon na ang Pilipinas ay isang mahirap at baon sa utang na bansa. Panoorin natin ang buong kwento. Ang mga opisyal na ito mula Pransya ay pumunta rito para pag-aralan ang urban policy ng Pilipinas. Karamihan sa kanila, itinuturing ang ating bansa bilang isang ekonomiyang nalulunod sa utang. Grabe ang stereotype ng Western media sa atin, di ba? Ang ating pangunahing tauhan na si Marie, isang 34 anyos na senior civil servant sa Department ng Urban Policy ng Pransya, ay isa sa mga may ganitong maling akala. Lumaki sa probinsya kasama ang kanyang lola at nakatutok lang sa pag-aaral, ni hindi pa nga siya nakakalabas ng bansa. At kahit ang kabisera nilang Paris ay parang ibang mundo para sa kanya. Wala siyang karanasan sa ibang kultura. Bilang bahagi ng kanilang training, ipinadala siya sa Asya. Ang una nilang destinasyon ay ang China. Bilang isang masipag na empleyado, binasa niya ng buo ang mga dokumento tungkol sa China. Ngunit pagdating doon, napagtanto niyang ang mga nakasulat sa papel ay sobrang layo sa realidad. Dahil sa karanasang ito, naramdaman ni Marie na ang impormasyon sa balita ay hindi palaging totoo. Kaya naman, para sa susunod nilang destinasyon, ang Pilipinas, nagsimula siyang magduda. Imposibleng maging katulad ito ng nasa dokumento, isip niya. Kaya nawalan na siya ng ganang basahin ang mga impormasyon tungkol sa Pilipinas at sumakay siya sa eroplano nang halos walang kaalam-alam sa ating bansa. Ang tingin ni Marie sa Pilipinas ay isang napakahirap na lugar. Nakakainis, pero yan ang totoo nilang iniisip. Napanood niya sa mga balita sa Pransya na ang gobyerno ng Pilipinas ay may malaking utang. Kaya sa isip niya, dahil baon sa utang, siguradong mahirap ang buong bansa. Bukod pa rito, may napanood siyang dokumentaryo tungkol sa ugali ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, may kultura tayo na hindi basta-basta nagtatapon ng mga gamit na pwede pang gamitin, pinapahalagahan natin ito. Nang makita ito ni Marie, ang naisip niya, siguro sobrang hirap nila kaya pinagtitiyagaan nila ang mga lumang gamit. Hindi ba pwedeng madiskarte at eco-friendly lang tayo? May isa pang ulat na nagsabing kahit mahaba ang oras ng trabaho sa Pilipinas, mababa pa rin ang sweldo. Kaya inisip ni Marie na karamihan sa mga Pilipino ay nabubuhay sa matinding kahirapan. Ang mas malala pa, naisip niya ang unang karanasan niya sa Paris nang pumasok siya sa isang Euro store. Gulat na gulat siya na may ganong kamura. Tapos, sinabihan siya ng kaibigan niya na sa Pilipinas daw, may mga 100 peso stores o mga tindahan na halos katumbas ng mas mababa pa sa 2 euros na nagbebenta ng napakaraming klaseng gamit. Hindi siya makapaniwala. Kung ganito kamura ang mga gamit, gaano ba talaga kahirap ang buhay ng mga Pilipino? Punong-puno ng tanong ang utak niya. Para sa kanya, dahil mababa ang cost of living, siguradong napag-iwanan na ng mundo ang bansang ito. Hanggang sa araw ng kanyang paglipad, ito ang tumatakbo sa isip niya. Lalo pang lumala ang takot niya nang marinig ang usap-usapan tungkol sa mababang sweldo at sobrang trabaho. Nang sabihin ng boss niyang si Jen Morio na sa Pilipinas na sila pupunta, napasigaw si Marie, "Teka lang. Pupunta talaga tayo sa ganoong lugar? Ligtas ba roon? Bastos, di ba? Akala yata nila warzone tayo."
Sumagot lang si Jen Morio nang may halong inis, malalaman mo pag nandoon na tayo. Pero hindi nawala ang pangamba ni Marie. Sa ganitong kaba at tensyon, sumakay si Marie sa eroplano patungong Pilipinas. Pagdating niya at paglabas sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport, bigla siyang natigilan sa sobrang kalinisan nito. Ito na ang plot twist, mga kababayan. Sa ibang bansa, sanay na siyang makakita ng mga kalat sa sahig ng airport. Inisip niya siguro ganun din sa Pilipinas. Ngunit, ang sumalubong sa kanya ay isang lugar na walang ni isang pirasong basura. Paano napanatiling ganito kalinis ang isang malawak na lugar na punong-puno ng tao? Nagtataka siya. Ang sahig ay kintab-kintab at bawat upuan at mesa ay walang bahid ng alikabok. Nang pumunta siya sa baggage claim area, mas lalo siyang namangha sa natatangi at maasikasong serbisyo ng mga Pilipino. Lahat ng mga maleta na lumalabas sa conveyor belt ay nakaayos ng maigi, at lahat ng hawakan, handless, ay nakaharap palabas. Ito ay ginawa para madaling makuha ng mga pasahero ang kanilang mga bagahe. Grabe, pati ganitong kaliit na detalye pinapansin nila na ibulalas niya. Mabuhay ang Filipino hospitality. Sa ibang bansa, normal lang na ibalibag at minsan ay masira ang mga maleta, pero dito, parang itinatrato itong ginto. Ang kalinisan, bilis ng serbisyo, at malalim na respeto sa mga bisita ay nag-iwan ng matinding impresyon kay Marie. Ito pala ang paraan ng Pilipinas para tanggapin kaming mga dayuhan, naisip niya at sobra siyang natouch. Pagsakay nila sa bus mula Nde patungong Metro Manila, muling nabigla si Marie. Ang loob ng bus ay amoy bago at napakalinis. Maayos ang mga upuan at walang kalat sa sahig. Pampublikong bus ba talaga ito? Halos hindi siya makapaniwala. Ganito tayo mag-alaga ng mga bisita. Hindi lang yan, pag-akyat niya, binati ng driver ang bawat pasahero ng may ngiti, welcome po. Ang mainit na ngiting iyon ay tumunaw sa puso niya. Para siyang concierge ng isang sikat na hotel, na sabi niya. Nang pumasok na ang bus sa Skyway at Expressway, medyo nakaramdam ng takot si Marie. Sa Pransya kasi, kapag nasa highway, madalas barumbado ang mga driver at nakakahilo ang biyahe. Ngunit sa Pilipinas, sobrang pino ng pagmamaneho ng bus driver. Walang bigla ang preno o matinding pagliko. At napakabanayad ng takbo. Sa Pransya, normal ang magbusina ng malakas at humarurot, kaya napahanga si Marie sa profesionalismo ng ating driver. Nang makarating sila ng eksakto sa oras malapit sa hotel, hindi siya makapaniwala sa pagiging maaasahan ng transportasyon natin. Sinong nagsabing laging late sa Pilipinas? Ibang klase ito. Ang nakaka-relax na biyahe ay tuluyang bumihag sa kanyang puso. Pagdating sa hotel, isa na namang nakakagulat na eksena ang sumalubong sa kanya sa lobby. Sabay-sabay nang umiti at bumati ang lahat ng staff sa front desk, sinasabing, sana po ay naging maayos ang inyong biyahe. Isang malaking sampal ito sa karanasan ni Marie sa Pransya, kung saan ang mga hotel staff ay madalas walang emosyon at nag-aabot lang ng susi. Ito pala ang sikat na init ng pagtanggap ng mga Pilipino, isip niya. Pagpasok sa kwarto, tuloy-tuloy ang mga sorpresa. Ang kwarto ay may mainit na kulay, maayos ang mga gamit, at pagbukas ng kabinet, nakahanda na ang mga tsinelas at pantulog. Sa bansang pinanggalingan niya, sa mga mamahaling hotel lang may ganito. Hindi niya lubos akalain na ang isang ordinaryong hotel dito ay ganito kaganda. Nakaka-proud, di ba? Pero ang pinakakinagulat niya ay ang banyo. Hindi lang may bidet na bihira sa kanila, kundi may control panel pa ang inidoro na may warm seat at automatic wash functions. Paano ba ito gamitin? Natatawang nalito si Marie. Ngunit kalaunan, namangha siya sa kalinisan at ganda ng teknolohiya. Ang mga banyo talaga sa Pilipinas ang the best sa mundo. Kinabukasan, namasyal sila sa Metro Manila. Ang sumalubong sa kanila ay isang malinis na paligid saan man sila magpunta. Walang kalat at ang mga bangketa ay maayos at patag. Bakit ganito kalinis? Wala namang masyadong basurahan namamanghang tanong niya. Bukod pa rito, nang magpula ang stoplight para sa mga tao, tumigil sila para mag-obserba. Sa Pransya, kapag walang sasakyan, tumatawid na agad ang mga tao kahit red light. Pero sa Pilipinas, tahimik at disiplinadong naghihintay ang lahat. Ang tindi ng disiplina nila. Ito ang lipunang Pilipino na nagpapahalaga sa kaayusan,
Wow, ibang level ng realization ito. Habang nag-imbestiga sila at naglalakad sa maingay at masiglang kalsada ng Yis, napansin ni Marie na nakatingala ang lahat. Ano kayang meron? Tumitingala rin siya sa mataas na gusali. Boom! Isang napakalaking animation billboard ang nagpakita ng sobrang makatotohanang mga imahe na parang lalabas sa screen. Totoo ba ito? Hindi siya makapaniwala at napako sa kinatatayuan. Ang mga kasama niyang Pranses ay literal na nakanganga. Gosh, totoo ba yan? Bulong ng isa. Dahil sa kuryosidad, nagtanong sila sa isang tao gamit ang Ingles kung ano yon. Sumagot ang isang Pilipino ng may dalisay na Ingles, that's a neck ay tatlo advertisement. Palakpakan para sa ating English proficiency. Hindi makapaniwala ang buong grupo. Isang advertisement. Ganito ka high-tech. Sa mga kalye ng Pransya. Maraming ads. Pero wala silang ganito kalaki at ka-advanced. Biglang naalala ni Marie ang mga nakita niya sa China kung saan puro kupas at lumang mga poster lang ang nakita niya. Kumpara rito. Napakasosyal ng mga ads sa Pilipinas. Pinuri niya ang tindi at makatotohanang epekto ng video. Sa puntong ito, tuluyan ng gumuho ang paniniwala niyang mahirap ang Pilipinas. Ang tindi ng teknolohiya nila, paanong mahirap ito? Nagduda na siya sa kanyang mga naunang pananaw. Maya-maya, kailangan na niyang magbanyo pero pinigil niya muna. Sa Pransya kasi, iniiwasan talaga niyang gumamit ng pampublikong banyo. Kadalasan daw walang upuan, toilet seat, ang inidoro sa kanila kaya kailangan nilang mag-squat. Sobrang dumi pa ng sahig at pader kaya minsan umaatras na lang siya. Kadiri, di ba? Sila pa ang first world sa lagay na yan. Kailangan ng matinding tapang bago pumasok sa public toilet, isip niya. Ngunit dahil hindi na niya kaya, pumasok na siya sa isang pampublikong banyo sa Pilipinas. Pagpasok niya, halos mapatalon siya sa gulat. Ibang-iba sa inaasahan ko. Hindi pala kailangan ng tapang dito. Ang sahig ay kintab na kintab, napakalinis ng toilet seat, at walang kahit anong dumi sa mga sulok. Saan man siya magpunta sa Pilipinas, laging malinis ang banyo. Maging siya ay napaisip, ganito ba talaga kalinis sa lahat ng sulok dito? Bukod pa rito, may nakita siyang baby seat at mga sabitan para sa mga bag. Idinisenyo talaga ito para hindi mahirapan ang mga may dalang anak o maraming gamit. Sobra siyang na-amaze sa kumpletong pasilidad na parang nasa 5-star hotel. Pagkatapos nito, nagpasya silang sumakay sa Metro Manila NRI. Pagsapit nila sa platform ng ARI, marami ng tao at medyo siksikan. Pero alam niyo ba kung ano ang ikinagulat niya? Walang ni isang sumingit o nagtulakan papasok. Yes, pinatunayan natin na may disiplina ang Pinoy. Lahat ay nakapila ng maayos at tahimik na naghihintay ng tren. Halos lumuwa ang mata ni Marie. Sa Pransya, pagbukas pa lang ng pinto, siksikan at unahan na agad, gulat na gulat niyang sabi. Pag-akyat sa tren, isa na namang nakakamanghang tagpo, ang katahimikan. Tahimik na nagsiselfone o nagbabasa ang mga pasahero, parang bawat isa ay inirerespeto ang espasyo ng iba. Pero ang pinaka nagpa-shock sa kanya ay ang mga taong payapang natutulog sa loob ng tren. Sa Pransya, kapag natulog ka sa public transport, sigurado, pikit mo pa lang, nanakawan ka na. Sa Pransya daw kailangan mong laging yakapin ng mahigpit ang bag mo at maging alerto. Pero dito sa Pilipinas, parang nasa sariling kwarto lang na natutulog ang mga tao. Dahil dito, nagbago ang tingin niya sa syudad. Gaano ba kaligtas ang bansang ito? Hanga siya sa kapayapaan at seguridad natin. Pagkababa ng tren, naglakad sila sa gabi. Buhay na buhay pa rin ang Metro Manila. Kumikislap ang mga neon lights at maraming tao. Ngunit ang kumuha ng atensyon niya ay ang mga kabataang babae na mag-isang naglalakad sa gabi. May hawak pang smartphone at naka-earphones, walang paki sa mundo. Sa Pransya, kapag mag-isa kang babae sa gabi, delikado. At kung ilalabas mo ang phone mo, target ka agad ng mga magnanakaw. Oh, kita niyo na? Ligtas sa Pilipinas. Sobrang nashook talaga siya.
Pagbalik nila sa hotel, biglang nagpanik ang isa nilang kasamahan na si Sophie. Halos baliktarin na nito ang kanyang bag. Nasaan na? Namutla si Sophie. Nawawala ang wallet ko. Laman nito ang 500 euros, mahigit 30,000 pesos, driver's license niya sa Pransya, at credit cards. Baka ninakaw na, umiiyak na sabi ni Sophie. Binalot ng kaba ang buong grupo. Naalala ni Marie na nilagay ni Sophie ang bag sa paanan niya kanina sa taxi. Baka nahulog. Humingi sila ng tulong sa hotel staff. Tiningnan ng staff ang resibo. Tinawagan ang taxi operator. At kinontak ang driver. Ngunit ang sagot ng driver. Wala siyang nakita. Nawala ng pag-asa si Sophie. Tapos na. Ninakaw na talaga. Ngunit ang mga hotel staff ay nanatiling kalmado at agad tinawagan ang pulisya. At alam nyo ba ang nangyari? Nakakapangilabot sa pride ito. Guys, nandoon na sa presinto ang wallet. Natagpuan pala ito sa kalsada ng IIS at isinauli ng isang tapat at mabuting Pilipino sa mga pulis. Pagkarinig ng balitang ito, naghiyawan sa tuwa sina Marie. Halos hindi makapaniwala si Sophie. Nang makuha niya ang wallet sa presinto, nandoon pa rin ang 500 euros, credit cards, at lisensya. Walang nabawas ni isang kusing. Sa Pransya, imposibleng mangyari ito, napatunganga si Marie. Napakabuti at napakatapat talaga ng mga Pilipino. Labis silang natouch sa katapatan at mabilis na aksyon sa ating lipunan. Pagkalipas ng ilang araw, nasanay na si Marie sa pamumuhay dito. At habang tumatagal, lalong lumalakas ang isang katotohanan sa isip niya, ang Pilipinas ay isang maunlad, mayaman, at ligtas na bansa. Ang kalinisan ng paligid, ang paggalang ng mga tao, at higit sa lahat, ang mataas na kalidad ng pamumuhay ang nagpatibay sa ideyang ito. Ito ba talaga yung bansang sinasabi nilang nalulunod sa utang? Paunti-unti, nawala ang kanyang mga pagdududa. Isang araw, habang kausap niya ang boss niyang si Jen Morio, naliwanagan siya ng husto. Pakinggan niyo ang economics lesson na ito. Para pambara sa mga bashers natin. Ipinaliwanag ni Jen Morio na ang karamihan sa utang ng Pilipinas ay hawak ng sarili nating mga lokal na bangko at ng Bangko Sentral. Kaya naman, ibang-iba ito sa utang mula sa mga dayuhan. Hindi masyadong nagets ni Marie kaya ipinaliwanag pa ng kanyang boss dahil sa sariling pera nila umuutang ang Pilipinas. Halos zero ang tsansa na mag-default o mabangkarot sila. Napanganga si Marie. Sa Pransya kasi, palagi niyang naririnig na kapag umutang ang isang bansa, gamit ang pera ng ibang bansa, napakadelikado nito at pwedeng magdulot ng krisis. Ngayon niya lang naintindihan na umiikot lang sa loob ng bansa ang pondo ng Pilipinas. At hindi lang yan, sinabi pa ng boss niya na ang Pilipinas ay may matatag at isa sa may malalaking foreign exchange reserves sa rehiyon dahil na rin sa ating sariling lakas. Kaya huwag niyo tayong mamaliitin. Kaya malaking pagkakamali na husgahan ang ekonomiya nila base lang sa bilang ng utang, sabi ng boss. Nagulat si Marie. Akala ko dahil may utang, unstable na. Hindi pala. Doon niya naintindihan ang katalinuhan at katatagan ng ating financial system. Natutunan niyang huwag magpalinlang sa mga numero at balita sarili lang. Sa pagtigil niya rito, hindi lang ekonomiya ang natutunan niya kundi pati ang malalim at napakagandang kultura nating mga Pilipino. Napagtanto niya na ang dahilan ng pagiging ligtas ng ating lugar ay ang likas na kabutihan at malasakit natin sa isa't isa. Noong una, akala niya kaya tahimik at ligtas ay dahil lang sa mga pulis. Ngunit nang maobserbahan niya ang mga Pilipino, nakita niyang likas tayong maalalahanin at nagtutulungan para mapanatili ang kaayusan. Ang maliliit na malasakit at pagmamahal nila sa kapwa ang tunay na nagpapaligtas sa bansang ito, halos maiyak siyang naparealize. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang ating transportasyon.
Naranasan niya ang world-class na kalinisan at kaayusan nito dahil nakatanim na sa isip nating mga Pilipino ang pagiging magalang sa pampublikong lugar. Bawat isa ay rumerespeto sa kapayapaan ng iba. Pinuri niya ito ng todo, ang disiplina at matinding pagmamalasakit ng mga Pilipino ay sadyang nakakabilib. Bukod doon, natuklasan niya rin na ang nasa likod ng mga napakahusay na serbisyo ay ang tinatawag nating pakikipagkapwa-tao o ang human touch na sadyang atin. Ang pag-alaga sa mga bisita ay ginagawa natin hindi dahil kailangan, kundi dahil nasa puso natin. Kaya lalo pang lumalim ang respeto ni Marie sa Pilipinas. Kaya naman, laban sa lahat ng kanilang masamang inaasahan, naging napakabunga ng pag-aaral ni Marie sa ating bansa. Bago sila umuwi, nag-usap-usap ang buong team sa lounge ng hotel. Maling-mali talaga ang pagkakakilala natin sa Pilipinas, seryosong sabi ni Marie, na tinanguan naman ni Sophie. Totoo. Akala natin dahil maraming utang ay mahirap na, pero ibang-iba pala. Ang bansang ito ay mayaman na hindi kayang masukat ng anumang numero, nakangiting dugtong ng kanilang boss na si Jen Morio. Kaya nga sinabi ko sa inyo, malalaman nyo lang kapag nandito na kayo. Hindi makikita sa papel ang totoong kalagayan. Habang nakatingin sa nagkikislapang night skyline ng Metro Manila, tahimik na sinabi ni Marie, ang mga bagay na normal lang para sa mga Pilipino, ay sunod-sunod na milagro at sorpresa para sa isang dayuhang tulad ko. Ang pundasyon pala ng kulturang Pilipino na hinahangaan sa buong mundo ay ang ating gintong puso at pakikipagkapwa-tao. At ang pusong ito ang tunay na sumisimbolo sa yaman ng Pilipinas. Maging proud kayo, mga kababayan. Ito ang kwento ng Pranses na si Marie na nakaranas ng matinding gulat at inspirasyon sa pagbisita sa ating bansa. Pagbalik niya sa Pransya, buong pagmamalaki niyang ikinwento sa kanyang mga katrabaho, may init at malasakit ang Pilipinas na hinding-hindi maipapakita ng mga numero ng ekonomiya. Kahit lumipas man ang panahon, ang pagpapasa nila ng yamang ito sa susunod na henerasyon ang pinakamahalaga. Natutunan niya na hinding-hindi masusukat ng statistics ang tunay na kalagayan ng isang bayan. Sobrang nagsisi si Marie na hinusgahan niya tayo bilang imahirap dahil lang sa usapin ng utang. Ang kalinisan ng LA, ang komportableng bus, ang nakakabaliw na serbisyo ng hotel, ang ligtas na kalsada, ang napakalinis na banyo, ang payapang pagtulog sa Henry, at higit sa lahat, ang tapat na pagsauli ng wallet. Ang lahat ng ito ang tunay na sigaw ng kayamanan ng bansang Pilipinas. Nakakapangilabot, di ba? Lalo na't hindi niya makalimutan ang higanteng tatlo ad sa Yese. Sa sandaling iyon gumuho ang ilusyon niya na mahirap tayo. Ang bansang may kakayahang gumawa ng ganito ka-high-tech na teknolohiya ay imposibleng maging mahirap. Proud na proud siyang ikinuwento ang karanasan niya. Hindi daw ito masusukat ng Ang malasakit, kaligtasan, kalinisan, at pakikipagkapwa-tao ang totoong yaman ng Pilipinas. Dahil sa kwento niya, sunod-sunod na nagka-interes ang mga Pranses na bumisita. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Ganun ba talaga kaganda doon? Tanong nila. Ngumiti lang si Marie at sumagot. Puntahan niyo para maniwala kayo. May mga bagay talaga na hindi mo maiintindihan kung puro data at numero lang ang titingnan mo. At ito ang pinakamahalagang aral na baon niya mula sa ating bansa. Huwag tayong humusga base lang sa chismis o balitang mababaw mula sa media. Kailangan mo itong makita ng sarili mong mga mata at maramdaman ng sarili mong puso para makita ang katotohanan. At ang Pilipinas ang nagturo sa kanya nito. Tuluyan nang nagbago ang tingin ni Marie sa Pilipinas dahil naintindihan niya ang totoong sistema sa likod ng utang natin, ang yaman ng ating lipunan na hindi mabibilang ng pera, at higit sa lahat, ang napakainit nating pagtanggap. Ang kulturang Pilipino na nakaugat sa pakikipagkapwa-tao at dalisay na pagmamahal ay siyang tunay na ginto ng ating bayan. O ano, mga kababayan? Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito na sumampal sa mapanghusgang pananaw ng ilang dayuhan? I-comment sa ibaba at ipagmalaki nating tayo ay Pilipino. Maraming salamat sa panonood.